Alam niyo ba si David, a man, di ba? Of God's own heart. Si David, hindi alintana ni David na Diyos kung ano yung kasalanan ginawa ni David. Si David ay nakagawa ng kasalanan. Meron siyang tauhan na panlaban sa giyera, si Uriah. Ang nangyari mga kapatid, na gustuhan ni David yung asawa ni Uriah. Ang ginawa niya, inutusan niya yung kanyang mga tauhan na ilagay sa front yung asawa ni Bathsheba. Ang nangyari, nung namatay yung asawa, kinuha ni David si Bathsheba at ginawang asawa. So, ang nangyari, nagkaroon sila ng anak. Ang anak nila ay si Paul. Si Solomon. Pero ano, kahit mali yung pamamaraan na ginawa ni David, kahit mali, kahit na nakagawa ng kasalanan si David, still siya ay kinilala ng Diyos, still siya ay pagpatuloy na minahal ng ating Panginoon. Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Kahit gaano kabigat, kahit gaano kalaki, kahit gaano tayo kasama sa harapan ng ating Panginoon, ang nais lang ng Diyos ay tayo'y laging lumapit sa Kanya. Di ba? Tayo'y laging kumali, tumawag sa Kanya. Huwag tayong lumimot, huwag nating kalimutan ang ating Panginoon, sapagkat siya lang ang may tamang pamamaraan para patakbuhin ang ating mga buhay. Ba? Sino ba sa inyo ang ayaw ng blessing? Lahat tayo gusto ng blessing. Di ba? Ang una, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang blessing ay dumadaloy kapag walang laman ang puso natin. Ang tubig ay dumadaloy sa balde kapag ito'y walang laman. Pero kapag ang balde puno na at umaapaw, lahat ng blessing nawawala, nasasayang. Tama ba? Hindi na pwedeng lagyan. Dapat nating maunawaan yan mga kapatid. Nais ng Diyos na ipaunawa sa atin na siya lang ang kaparaanan ng Diyos para sa kapunuan ng lahat ng pangangailangan. Ang Diyos lang ang kaparaanan para sa kapunuan. Ang Diyos lang ang kaparaanan para sa pagkakaroon ng lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos lang ang kailangan mo. Ang Diyos lang ang kailangan ko. Ang Diyos lang ang kailangan nating lahat para mapuno ang lahat ng ating mga pangangailangan. Di ba? Establish your heart. Di ba? Before God. Di ba? Be truthful. Maging totoo tayo sa paghahanap sa ating Panginoon. Di ba? Maging totoo tayo sa paglapit sa Kanya. Maging totoo tayo sa naisin ng Diyos sa atin. Huwag nating mahayaan na madaya tayo ng ating mga puso. Huwag nating hayaan na tayo magdesisyon na nakabase lamang sa ating kagustuhan. Dapat ang bawat desisyon na gagawin natin ay nakabase lagi sa ating Panginoon. Amen ba? Dahil ang Diyos lang ang kapunuan ng lahat. Kung ang blessing sa iyo ay umaapaw, ang kailangan mong gawin, ipasa, isalin. Nakikita ko yung ginagawa ni Jektik pag nag-iigib siya. Pupunuin niya yung balde. Sasaliin tapos tatabuhin niya. Minsan nga, kinukuha niya dun sa inodoro eh. Kasi nakaganon kasi talok na talok, hindi tinitingin. Tignan mo yung ano. Tignan mo yung inodoro, bakit hindi napupuno? Giver siya, bumababa din. Ang ibig sabihin niya mga kapatid, kagaya na sinasabi ko sa inyo, pag naghakot ka ng tubig sa isang timba, isinali mo sa iba. Isa lang ang nilagyan, isang sisidlan lang ang nilagyan.
pero nang ipinasa. Di ba? Lahat nalagyan. Lahat nagkaroon. Lahat napuno. Ganun ang blessing. Ganun ang kailangan natin gawin. Pag ikaw'y pinuno ng Panginoon, ipasa mo sa iba. Ipasa mo sa iba. Nang sa gayon, yung iba, maging kapakinabangan. Di naman ng iba. Dapat natin maunawaan na ganun ang kaparaanan na nais ng Diyos na ipakita sa atin. Ganun ang kaparaanan na dapat natin gawin. Ganun ang kaparaanan na dapat natin isipin. Ganun ang kaparaanan na dapat nating unahin upang maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay.